Mag-pray. Sino po sila? Pray na po tayo. Naka-record na po. Yung nag-volunteer po. Let's pray. Pastor. Yung po nagsalita kanina. Sige po. Subis. Subis. Yung inaanak ko na lang po. Okay, let's pray. Dakilang Diyos na mapagmahal sa lahat, muli kami, Panginoon, ay narito upang magsama-sama muli na mag-aral sa iyong presensya. Ang aming pong mga kaklase, ang aming pong mga tagapagturo ay dalangan namin, O Diyos, na patuloy niyo silang gamitin mightily at bendisyonan niyo sila, Panginoon. At ipagkaloob mo, Panginoon, ang karunungan na nagmumula sa iyo upang anuman ang aming mapag-aralan, Panginoon, ay maitaas ka namin at ang aming mga mapag-aaralan din, Panginoon, ay magamit namin sa aming pong paglakad sa iyo at ganoon din, O Diyos, sa aming pong mga sari-sariling ministeryo. Bendisyonan niyo ang aming pag-aaral sa buong maghapon, Panginoon, ang kaayusan at kaligtasan ng bawat isa ang patuloy naming maranasan at lalagit pa ang iyong banal na Espiritu ang siyang mag-lead at mag-guide sa bawat isa. Patawad, O Diyos, sa aming mga pagkukulang at pagkakasala muli. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. Thank you sa inaanak ko. Good afternoon po. Nakakain na po ba lahat? Yes, ma'am. Yes, ako kasi wala akong pagkain, kaya hindi pa ako kumakain. Sino pong naka-recall nung pinag-aralan po natin last week? Last Tuesday. Tuesday. Bakit ba naging Tuesday? Sunday. Pag naka-recall. Kasi hindi naman ako nagpa-assignment. Kaya dapat may recitation muna. Sino pong naka-recall ng topic natin last week? Stress and transformational leadership. Stress. Ano po yung natutunan ninyo about stress? Kahit isang sentence lang. Yung summary lang. Wala po. Any volunteer? Parang na-stress, ma'am. May books. Ma'am Ramat. Parang na-stress. Ma'am Ramat. Yes po, Ma'am Sharon. Okay. So, ano man yung mga stressor sa buhay natin, inisa-isa natin lahat yun eh. So, dapat nating itapon Yeah. na huwag tayong maapektuhan. Yes. Ano nyo na po ba yung ginawa natin na sinulat natin, saan natin itinapon? Kasi hindi naman kailangan. Binasura natin. Kasi kung i-cherish natin yan, maapektuhan tayo. At ngayon, talagang stress, primarily nagko-contribute para tayo magkasakit. Maraming na-atake. Maraming nagkakasakit dahil sa stress. So, ngayon, ang pag-aaralan po natin is about contingencies of transformational leadership. Once na narinig po ninyo yung contingency, what is contingency? Bakit kailangan ng contingency? Sinong gustong mag-Google? Kapag may provision ka for an unforeseen event or circumstances o incidental expense, tinatawag natin yan ng mga contingency. Contingency budget, contingency plan, ano pa? Provision for future event. Mga contingency yan, di po ba? Yung contingency na yun, pwede yun mag-occur, pwedeng mangyari at pwede ring hindi. Pero mas maganda na yung meron tayong contingency budget, halimbawa, contingency plan. Kung meron tayong pang ayuda,
just in case mangyari. Di ba? Yun kung sa unang tingin natin, na pagkakarinig natin ng salitang contingency. Basta ang contingency, inihahanda natin yan, pwedeng mangyari, pwedeng magamit, pwede ring hindi. Basta meron tayong contingency. Sa contingency in transformational leadership, why do you think kailangan ito? Bakit kailangan ng contingency? Sa tingin nyo po ba, stable yung transformational leadership ninyo? Para hindi na natin ito kailanganin. Matatag, unshakable. Kahit na bumagyo o magkaroon ng crisis, hindi natin kailangan. Mayroon po ba kayong kinaaniban ngayon? O yung workplace ninyo o yung church ninyo, sa tingin ninyo, hindi po kailangan ito? Any idea po? Sino po yung gustong sumagot kanina? Yes, hello po ma'am, magandang hapon po ma'am. Okay po. Go ahead, sir. Contingency. Mayroon po kayong idea? Signal. Ma'am, for contingencies plan, even in the church, kasi leader, kailangan may reserve po kayo na ganyan. Kasi pwedeng mangyari o pwedeng hindi. Pero mas mabuti na mayroon kang preparation. Kung sakasakaling mangyari, may pang-patch up. Maingay po. Ang second tanong ko po, is transformational leadership more effective in situation mayroong contingency? Hello po yung may inyo. Excuse me po, merong naka-unmute na mic. Hindi namin marinig. Ano na lang po siguro, na-raise ka lang ng hands kapag magsasalita. Parang gusto ko nga i-disable kasi wala kayong participation. Kapag na-disable kasi, wala naman kayong participation, hindi tayo lecture type sana. Okay po. Basta ang mag-a-unmute lang po yung magsasalita. Umingay pa yung paligid namin. Next question. Is transformational leadership more effective in certain situation if there is contingencies? Sa tingin nyo pa po ba yung transformational leadership ay magiging effective kapag mayroong contingencies? Yes, ma'am. Yes, ma'am. How? Okay. Yes, ma'am. Pwede mag-share. Halimbawa sa church. Situation sa church. Yes po. Opo. Yeah. Mayroon po tayo sa Church Dorcas na kung saan po ay may funding po tayo na ginagawa. Depende po sa ating mga Dorcas leaders kung paano sila magkalap ng mga kailangan na in case na may mga emergency situation, hindi ma-stress ang department, agad makakatugon ang ICS natin. The same din po na may funding po na ginagawa sa ating mga churches para dumating man ang ganong sitwasyon ay meron kaagad tayong mabilis na madadampot at madadala sa pagtulong sa panahon ng kailangan. Okay, ma'am, thank you. Sino pa po yung lalaki kaninang gusto pong sumagot? Bigyan po natin ng time. Ako, ma'am. Yes? Mahalaga, ma'am, at saka most effective kapag may contingency plan. Kasi sometimes, ma'am, yung bang we expect the worst case scenario, may mga possibility na talagang may mga nangyayari na hindi inaasahan. So, maganda yung may contingency plan kasi nga
ina-assume mo na may mangyayari sa hinaharap na hindi ka nais-nais o hindi expected, meron ka na kaagad plano para masagot yung pwedeng mangyaring hindi ka nais-nais o hindi expected. Saka for example ma'am, sa budgeting sa amin, sometimes kulang ang budget, ina-assume na namin pagdadating ang may mga fellowship, baka kulangin itong ating budget, siguro mas maganda mag-contribution tayo para sa ganon, kung kulang man, meron tayong meron tayong isasagot doon sa kakulangan. Ganun ma'am. Okay sir, thank you. Mabutit narinig ko yung mag-contribution, hindi mag-solicit. Magkaiba yun eh. Mas maganda yung mag-contribution. Kasi yung mag-solicit, lalo na naman yun, hindi mo mapipredict kung magkano yung masosolicit mo. Baka kulang pa rin. Ano po? Nice to hear na yung ang term po ninyo mag-contribution. Sabi, contingencies or one best way? Contingencies or one best way? Magko-contingency ba tayo or mayroon pang best na way? Sabi po ni Fiedlers, noong 1967, nag-work po siya ng isang work explained that task-oriented leaders are more effective when faced with circumstances that either offer a great deal of situational control to the leader or very little situational control. So, nagiging effective ba ang transformational leader when they face circumstances na Opo, nagiging effective sila kasi nakakaisip sila ng better solution. Relations-oriented leaders do best when situational control is moderate. Esteem and power of the leader and structure of the situation contribute to the favorableness of the situation of the leader. So tama yung mga sinabi niyo po Tama. The effective leader clarifies the transactional exchange and the fact the subordinate needs to follow for the goal attainment. Contingencies include the motivation and expectancies of the follower and the structure of the organization. Then, meron po tayong tinatawag na situational contingencies. Ito, pag-aralan po natin itong nakikita nyo po ba o masyadong maliit? Masyadong maliit po, ma'am. Pero screenshot nyo na lang po para maano nyo. Pero pag sa laptop, medyo malaki siya. Kasi hindi po kasi magkasya. Table po kasi ito. Itong table po na to, ito ay inadapt po ni Howell sa kanyang study noong 1992. Tingnan niyo po, yung organizational and task characteristics, she expects would generate high or low frequencies of transactional or transformational leadership. Tingnan niyo po kapag ang environment niya ay stable, dito po, tingnan niyo stable, yung likelihood of exchange leadership niya high. Doon naman sa charismatic, magiging low. Stable. Pag sinabi nating stable yung environment, ano po ang ibig sabihin nun? Kapag stable yung environment, stable halimbawa yung church ninyo, wala kang nakikitang crisis. Little o matatag talaga siya. Kumbaga sa pananampalataya hindi siya natitisod. Kahit anong puna, yung kanina nung kwento-kwentuhan lang kanina nung nagpapatay tayo ng oras nung 11:30 to 12, 'di ba? Sabi yung mga tampo-tampo, yung kapag ang environment is stable, kumbaga sa tao, hindi siya nagtatampo. Kahit ano pang mangyari, stable siya. Yung unstable naman,
people experience challenges, kapag unstable yung organization, mabuay siya. Kumbaga sa pananampalataya ng isang tao, kunting kibot, tampurorot. Nakuha ko yung idea kanina para example dun sa kwentuhan nyo kanina na napapakinggan ko. Nagtatampo Pero alam nyo po ba, maganda rin minsan ang nagtatampo. Kwento ko lang. Alam nyo po ba, di ba nabanggit ko nung nakaraang lesson natin na medyo nagtampo ako? Pero di ba, ganda-ganda ng resulta ng pagtatampo ko. Kasi nakita ko yung timeline ni Doc Ray. Hindi ko pa naman siya friend noon public, kaya nakita ko. So, nag-inquire ako dito about LIMS. Pumasok ako sa LIMS. Good improvement sa personality, sa kaalaman ko. So, magandang pagtatampo. Pero yung negative na pagtatampo, siya yung unstable. Nagets nyo po? Yung political naman, ang political, high siya kapag likelihood, exchange leadership. Sa charismatic, low siya. Alam naman natin yung political. Not political naman, low. Ay yung collectivistic. Ano po kapag collectivistic? Ito yung mga community that prioritize the group over individual. Sa church po ba natin, may collectivistic po ba doon? Ano po yung example sa local churches natin, ang collectivistic natin? Yung po bang care group natin collectivistic o individualistic pa rin? Collectivistic lang dahil sinasabing care group. Pero lumalakad as individual, nagpaplano as individual. Tingin-tingin po sa ating mga care group, hindi naman po siguro collectivistic siya. Kung collectivistic siya, ang likelihood of exchange leadership niya low. Yung charismatic leadership naman niya ang high. Bakit? Ano ba ang katangian ng charismatic leadership? Hoy, may charismatic power yan. Magaling si Ma'am Sharon, may charismatic leadership ka yata. Dami mong nai-invite. Yun ka ba, Ma'am? Ma'am? O siya? May charismatic, charismatic, then may transformational leadership si Ma'am. Yung Praise the Lord. Individualistic naman is stress the needs of the individual over the needs of the group as a whole. So, individualistic, ano ba to? Kanya-kanya? Yung environment niya ay individualistic. Wala ka dyan sa buhay mo, pero magiging high naman po yung exchange of leadership niya. Yung charismatic leadership niya po ay low. Kasi ang environment niya ay nakatuon sa individual, hindi as a group. So, ano mo yung mas gusto natin? Group ba o individual? Sabagay, sa kaligtasan, individual tayo. Pero, ang ministry, individual po ba o group? Mas magiging effective po ba kung group o individual? Meron po tayong group involvement po, mas maganda. Para po sa inyo, mas maganda kapag group. Group involvement para lahat po na nade-develop. Saka ang hirap mag-ministry, pupunta ka magdadalaw, ikaw nang kumanta, ikaw nang ikaw na lahat, ikaw na rin ang halimbawa, prison ministry, lahat doon. Doon sa kapitbahay. Ma'am, yung mga tao tinatawag na dito. Ma'am Carmen, yan ay gawain ng chaplain sa hospital. Hindi ka pwede magdala ng group Sarili mo, lahat. Ikaw ang presider, ikaw ang prayer, ikaw ang mag-message. Iyo lahat. Kasi yung halimbawa may sakit nga, alam mo, grupo kayo. Pero doon po sa
Pero applicable po kaya talaga yon. Kasi dun sa di po ba sabi ko kapitbahay ko po yung PNP. Ang ano po dun, ang tuwing Webes ng hapon, may pumupunta po dun na sa Evangelical Church. Mag-isa lang niya. Parang naaawa naman ako kasi wala siyang gitara, wala siyang accompaniment, siya ang nagkakanta. Siya pa ang message lahat, siya pa ang special number. Yung grupo ng mga pulis, yung moral recovery yata nila yun, ganun. Sabi ko nga sayang Adventist sana ang nakakuha. Yun. Ano yung tuwing Webes kasi talaga, kasi ano lang, pader lang na bakod lang yung pagitan namin. Naririnig ko. Kasi doon sila sa likod. Situational siguro ma'am pag mag-isa. Siguro sa hospital kailangan isa mo lang. Oo, pero isa lang talaga. Pwede siguro medyo marami. Pero yun nga, parang naaawa talaga ako kasi syulohot tapos hindi naman kagandahan din na kagaya ko yung paglilid niya ng song. Kaya nga sabi ko, ako lang ang magganito, dadala ako ng projector pasasabayin ko, kakanta yung mga pulis, hindi lang yung sinusolo lang niya talaga. Parang naaawa din talaga ako. Sabi ko, bakit ganito kaya? Wala siyang kasama. Yun. Po? Pwede mag-share? Naging karanasan ko yan, ma'am, dito sa lugar namin ng panahon po ng year 2000 sa relocation area. Na kung COVID saan naman ay... Hindi po, panahon po ng year 2000. Opo. 2000 pala, oo. 2020 yung nasa isip ko. Opo. So, ang nangyari po, nang kami na-relocate dito, wala pa pong church sa lugar. Yan. Talagang as in, wala. Yan. So, ang ginawa ko po, nag-start po ako mag-ministry with my family. Ayan. Then, until din po na may nakita din po ako na born again, na nagli-leader din po doon, nagli-lead. In-invite ko po siya. Ang purpose ko po is to let him join in the ministry. Pero ang sabi ko sa kanya, kasi nag-iisa ako Ikaw sino bang pinaglilingkuran mo? Sabi niya, ang Panginoon. Pwede ba kitang i-invite para sa Panginoon? Maglingkod tayo, magsama tayo parehas. Ikaw yung tagapag-pray, ako naman yung tagapag-message. Tapos, aawi tayo, pag-aralan natin, tuturuan din kita. Mayroon tayong church hymnal na pagkukunan. Sabi niya, hindi magagalit si pastor. Sabi ko, sandali. Si pastor bang yung pinaglilingkuran o ang Panginoon? Sabi niya, ang Panginoon. O sige, ganito na lang. Mauna ka pumunta doon sa location, dalhin mo itong sidecar, isakay mo ang family mo, magbabike ako, diretso ako doon, magkikita na lang tayo doon. Basta ikaw ang tagapag-pray. Pumayag. Pinagawa ko po sa kanya na tuwing mayroon po kaming pagtitipon, siya yung taga-opening prayer. Kundi po nadagdagan yung aking inaaralan kasi nakikinig na po siya. Kundi pagkaroon po ng baptism, kasama po siya na binyagan, kasama ng family. Di po ba mas maganda yung ganon? Wala ka pong makuhang ibang mga layman sa mga panahon na yon. Pero nakita ko mayroong layman ng iba po, pero binigyan ko siya ng pagkakataon, tapos binigyan ko po siya ng doctrinal guide. Ang sabi ko, itong mga topic na to, pag-aralan mo. Pag natutunan mo na lahat yan, sabi kong ganun, at naubusan ako ng topic, ikaw ngayon ang magsasalita. Diyan mo rin kukunin. Kung di na-advance ang kanyang pag-aaral, pag aming ng pinag-aaralan, ang sabi niya, tama talaga itong mga dinidiscuss ni Sister Sharon. Itong tama. Kundi pagdating ng binyagan, kasama siyang nabinyagan. So ngayon, isa na rin siyang elder na nandun ngayon sa Mindanao. Yan po ang kagandahan sa gawain na ibinabahagi po natin at kinukuha natin na may kasama tayo sa paglilingkod. Not a purpose na sasabihin natin, hindi natin kabaro. Pero kung yun po ay ating dadalhin sa Panginoon, sila po ay matatransform at kasama natin sa Panginoon sa paglilingkod. Amen. Yun po ay situational contingencies po talaga. Wala kayong maisama. So, nagkaroon ng kasama at nabinyagan pa. Opo. Sa organization naman po, organizational. Ang organizational naman po
ay behavioral consistent with cultural values. Nakikita nyo po, low kapag ka likelihood of exchange leadership. Pag charismatic leadership, high po siya. Inconsistent with cultural behavior, mechanistic, organic, reactive processing, proactive monitoring, hierarchical authority, dispersed authority, centralized decision-making, decentralized decision-making, vertical communication, lateral communication. Yan po ay lahat sakop po siya sa organizational situational conditions. Makikita nyo na lang po dyan yung low or high siya. Then, sa task characteristic naman, situational contingencies, kapag ka-standardized routine, high po siya kapag exchange leadership. Sa charismatic leadership, low. Task characteristics, yung complex changing, well-defined performance, poorly defined performance. Situational conditions din po yung goal. Kapag ambiguous performance, intrinsic reward, at saka extrinsic reward. Makikita nyo po, kapag sa extrinsic reward, high kapag ka-exchange leadership, charismatic leadership ay low. Kasama rin po sa situational condition yung leader-subordinate relation. So makikita po yung leader power greater, follower power greater, leader information greater, and follower information greater. Kung makikita nyo po sa table, nandyan po kung saan siya high, kung saan po magiging low. Ito pong table 6.2, kapag task goal subordinate naman and leader condition fostering the emergence of full range of leadership. Given the behaviors involved in transactional and transformational leadership, one can also propose the task goal condition, characteristics of the subordinate and the leader that are most likely to correlate with its component of the full range of leadership, yung FRL model natin. Ito nga, sa table 6.2 na to, makikita po ninyo, i-ano ko na. Bakit? Dito po sa laissez-faire niya, yung laissez-faire leadership is mostly likely to emerge when the tasks and the goals are unimportant, the rewards are low, tingnan mo, discipline is lax, and the subordinates are experienced, and the leader is distracted, indifferent, and uncaring. Ito po ay kapag ang task, goal, subordinate, and leader condition fostering the emergence of the full range leadership. Yun po ay nakapaloob sa situational contingencies. Punta po tayo sa environmental contingencies. Among environmental variables of consequences to transformational and transactional leadership may be the environment stability or turbulence and whether it is heavily collectivistic or individualistic in culture. Yun yung environment ng contingencies. Bakit? Sa environment of contingencies, andito yung stability versus turbulence. Sa tingin po ba ninyo, sino ang mas effective na leader pagdating sa
kapag ka mayroong mga turbulence sa ating mga organization. Halimbawa, may problema. Sabi niya, more transactional leadership is likely to emerge and be relatively effective when the leader pays a stable, predictable environment. Yung mga transactional leader, kapag sa stable environment sila, mas effective. While sa transformational leadership naman, is likely to emerge in organization and be effective when leaders face an unstable, uncertain, turbulent environment. So, yung environment po ba natin sa ating church ay stable po ba kapag mayroon po tayong mga kinakaharap na mga crisis, mga problema? Very good po ba tayo dito? Or unstable. Unstable nga po yung ating yung mga church natin. Pag unstable po ba yung church po natin, ano pong nangyayari? Transactional po ba yung ating mga leader o transformational? Transformational leader. Transformational, very good. Lahat po at nakikita po yung ating mga transformational leaders sa ating churches kapag mayroon pong mga problema. Kalimitan yung may mga yung mga mayroong mga school, may mga church school, yun nagkakaproblema talaga doon. Ang church, naging karanasan niyo po ba yon? Wala dito yung absent po ba yung ating principal last week? May principal tayo eh. Wala po siya, no? Hello po, sir. Andyan ka po? Ma'am, present po. Nakikinig lang. Hindi siya masyadong affected kasi public school po kayo, po? Opo. Wala silang masyadong problema kasi alam niyo naman ang stressor natin, pera, pondo, hindi siya nag-enjoy siya. Enjoy kayo sir. Yung problema lang namin, ma'am, is reporting. Maraming report hinihingi. Tanggapin nyo na po yun, Department of Report po talaga kayo. Opo. Pero di ba sabi nyo naman, yun ay nakakadagdag. Although yun ay nagbibigay ng stress, nagdadagdag naman iyon kapag may promotion. Opo. Nagiging merit. Positive stress yun. Opo. Nagiging merit sa inyo kasi yun nadadagdag sa points. Kasi nagpa-ranking na ako sa ranking ang tawag ko, sorry po. Nagpa-ranking ako sa DepEd. lahat Opo. yan. Yung lahat ng mga experience mo, kung naging speaker ka sa ganito, may points pala yon. Pera lang speaker sa church, syempre hindi nila alam yun. Pero ganon. So, kaya nga ito, idadagdag ko po ito Doon po kanina, naalala ko na, sabi ko nga, transformational leadership, hindi po tayo magbabase word for word doon sa theory. Kanina, di ba, may nagtatanong kaninang umaga, kung andito pa po siya, yung government employee daw, kung makikredit. Ganon ang yung tanong, Hindi lang ako umiimik kanina, nire-reserve ko pala yun para dito sa klase ko para malaya akong makakapagsalita. Kung andito pa po siya ngayon, magtiyaga lang po kayo. Katulad din niyo po ako na government employee. Hindi ko inaasahan na ito kumbaga madadagdag sa merit ko. Pero pag nag-fill up ako ng PDS kasi nag-a-update kami lagi, pwede ko namang ilagay. Mayroon dun portion. Bahala na sila kung magiging add yun sa akin o hindi. Pero hindi man magiging add sa qualification ko yun, naman? Sino bang natuto? Ako ba o sila? Ako. Sino bang nag-i-improve? Ako.
Sabi ko nga, hindi naman talaga ako marunong mag-discuss eh. O, di ba? Ako yung nag-i-improve. Sinong dumadami ang kaalaman? Ako. So, contingency, inilalaan ko po yun. Contingency. Halimbawa, mga ilangan, ang community ko, ang gobyerno, ang church ko. Ready ba ako o hindi? Sabi na nga ni Doc Ray, sharpening the axe. O, di ba? Wag po nating panghinayangan kung uupo tayo dito na nakatingin kasi tayo kung ito ba ay kumbaga makikredit pa ito sa CLC, makikredit ba ito sa work natin o ano. Ako credit man o ano, ang akin pananaw kahit gumagastos ako dito, credit naman ito sa ano ko sa pagkatao ko. Magagamit ko sa sarili kong pamilya o yung diniscuss ni Ma'am Janice kanina, kaya ako humihingi kasi ipo-forward ko yun sa mga anak ko. Kasi andun sila, wala sa piling namin. Malay ko ba kung anong mga kinakain nila. Mamaya pala pagka graduate nila, may cancer na sila dahil sa kakakain nila ng hindi na nila dapat kainin. So, para sa akin yung pong nagtatanong kung ano, magagamit po natin ito kahit hindi natin magamit sa work natin, magagamit natin sa pagmiministry natin, magagamit natin sa sarili natin. So, wag po tayong maghinayang ano bang nangyari? May pumasok na ano? Pasok lang po tayo ng pasok. Sorry, ano bang nangyari? May napindot. Amen po ba? Pabor po ba kayo sa sinabi ko? Gayahin nyo na po ako. Ako po matanda na ako kung tutuusin. Hindi na nga ako makakakita pag wala tong salamin ko pero nag-aaral ako. Bakit? Hindi ko kayang i-transfer dahil yung natutunan ko i-transfer ko sa anak ko pero pwede ko silang i-guide sa pamamagitan ng napag-aralan ko. Actually, sabi nila Mami, punong-puno na itong messenger ko ng mga screenshot mo. Habang nagdi-discuss si Dr. De La Torre, ini-screenshot ko yun, sinisend ko kaagad sa kanila. Hindi man nila isa pamuhay ngayon, maaalala nila kasi yun. Kung may assignment sila, nabasa ko to, sinend ni Mami ko ito sa messenger. Eto na yun, di ba mayroon mape? May health, iniisip ko lang na mapapakinabangan nila yun. So, wag po kayong manghinayang na umupo. Recruit pa more. Environmental contingencies. Collectivistic society. Yung pong nag-aral po si Jang, si Sosik at si Bas. Ang reference po natin ng transformational leadership ay author po si Bas. Argued that more transformational leadership was likely to emerge in a collectivistic society than in an individualistic one. Sabi po ni Power and Eastman noong 1997, referred to an organization having a clan, yung collectivistic societies naman, having a clan mode of governance, being more receptive to transformational leadership. Kapag collective group, mas more receptive, mas tanggap nila ang transformational leadership. Dan, yung kanina, sabi dito ay transactional. Yung collective societies, nag-a-argue siya na more transformational leadership was likely to emerge in collectivistic society than individualistic one. So talagang sa environmental contingencies, lang dito, no man is an island, kailangan talaga naka-collective tayo. Sa bagay nga, mas nananalo naman yung opinion ng mas marami, di ba? Kinukuha yung opinion ng mas marami. Yun yung ipapatupad. Kung baga sa di ba sa board nga natin, di ba nagbobotohan doon? Yung highest na pagbotohan, yun yung ipapatupad, tama? Hindi
Majority wins. Kung kahit maganda yung idea mo, kung wala yung suporta, depende lang kung paano mo ilatag. Kailangan kasi talaga makuha mo rin sila na pumabor dun sa iyong sa iyong agenda. Kasi lagi ang nasusunod ay yung collective na yung collective, yung pinagbotohan ng mas marami. Yung gusto ng lahat. O gusto ng mas nakakarami pala. Ang tama. Hindi naman kasi lahat lumalahat eh. Parang nung sinalang yung pangalan ko na magi dun sa pastoral assistant. So, hirapan si pastor eh. Tapos meron pang hindi bumoto na 3. Ganun talaga kasi ang tingin nila nagre-reform daw ako. Talaga naman nagre-reform ako. Sabi ko nga, ipinapabait ako ng school kasi nakakahiya naman. Naka-flagship LCMBSI. Tapos nyamot ni Carmen nun. Diba? Yung nakakaintindi ng Ilocano. Kasi di ugali na ko. Kaya nahihiya tuloy ako. Kaya tuloy nahihiya ako na ano na nga yun. Hindi ko pa minayday yun eh. Yung diploma ng nakalagay doon Bachelor in Studies in Divinity. Parang nahihiya pa ako mabuti yung award ko na inano ko talaga, pinrofile ko pa. Parang yung salitang divinity kasi hindi pa parang pa wala pa akong tiwala sa sarili ko na naayos na si Carmen. Naayos na si Carmen ayaw ko kasi pag divinity kasi nakalagay naman kasi doon na major in chaplaincy. Ang akala naman kasi nila magpapastor chaplaincy yung major ministry. Hindi pa sila ready para doon kaya ayaw ko na mabash kaya hindi ko siya pinupost. Saka na pagtapos na yung master sa December. So organizational characteristics, the type and qualities of a particular organization offer another set of contingencies that influence the effectiveness of transactional leadership. The type and qualities of a particular organization. So, makukonsider din natin yung kailangan nating contingency na kailangan nating i-apply. Hindi naman talaga apply to all send to all. Kasi merong receptive, merong hindi. Ididepende natin yung sa situation ng ating organization. Kaya meron po tayong situational contingencies. Organizational characteristic. Why? The basic organizational structure may be more or less amendable to transformational leadership. And number 2, na why the sector in which the organization resides may play a part. And number 3, the type of organizational members may determine whether transformational leadership is good fit for the organization. Oo nga naman. Kasi kung ang organizational member mo sa tingin mo hindi magpipit yung transformational leadership mo. So hindi siya hindi ka-apply. Baka ang kailangan nilang leadership yung may pagka may pagka-autocratic, yung pseudo transformational leadership ang kailangan. Yung may kamay na bakal, may paang bakal at namamalo. So, di ba hindi naman namamalo ang transformational leadership kasi ang transformational leadership kailangan individualized influence, meron siyang mga ganong characteristics, yung 4 I's of transformational leadership. Basta yung 4 I's of transformational leadership, wag nyo po yun wawalain kasi yun yung components, yun yung natin foundation natin. At iyan talagang sure na lalabas sa exam.
Organizational structure, mechanistic structures of organization which features bureaucracy, elaborate control system, and strong hierarchies. Ito yung management by exception would be easier to pursue kapag ang organizational structure mo ay mechanistic structure of organization. Kapag naman organic structures of organization, ang transformational leadership and contingent rewarding will emerge frequently. Iko-consider po din po natin sa organizational characteristics yung organizational sector kapag mag-a-apply po tayo ng contingencies. Organizational sector, it is assumed that public sector's organization are more mechanistic, bureaucratic than the private sector. Expected that public sector's leader would be less transformational than those in private sector. Pakibasa nga po ulit at paki-explain, Chaplain, ano na nga to? Christopher Macam. Ito ma'am, yung organizational sector. Opo. Okay, organizational sector. It is assumed that public sector organizations are more mechanistic, bureaucratic than the private sector. Expected that the public sector leaders would be less transformational than those in the private sector. Ang tanong, why? Bakit po kaya yung mga public sectors would be less transformational? Ma'am, kasi meron silang yung bang sa organization sector, they have their laws and policy. So somehow they stick doon sa law and then policy nung organization nila. So parang dun sa transformational leadership ay less siya kasi nga ma'am meron silang sinusunod na policy or batas. Yun ang pagkakaunawa ko, ma'am. Saka dagdagan ko na rin. Kasi yung sino ba yung mga public sector na mga leaders? Politics, mga politicians. Mga politicians sila. Alam mo naman ang mga politicians, magta-transformational ba sila? Malabo. Malabo. Kasi hindi sila mananalo sa susunod na eleksyon. Kaya talagang mas sila, mas less transformational than in private sectors. Wag na nating elaborate yan, baka dumami pa ng dumami yung masabi natin, may masagasaan tayo. Mag-e-eleksyon. Ano ba yan? May to. Bakit nagpag-ganon? Hirap namang i-manage, di ko na ulitin. May table ulit po tayo rito. Table 6.4. Nakikita nyo po, masyadong maliit. Pero screenshot nyo na lang po para sa mga gumagamit ng cellphone. Pero sa po yan, sa laptop, malaki po yan. Eto, tingnan nyo po. Ito yung nagpapakita nung number 1. May tawag sa akin. Ano na to? Hindi ko na alam yan. May tumatawag po sa akin, emergency daw. Ito po, pinapakita po niya sa table na to. Yung, di ba, significantly military civilian differences in outcome correlated with MLQ factors. Tingnan nyo po sa yung transformational charisma, 0.53 siya. Pag sa civilian, 0.28 lang siya. Perceived effectiveness naman niya kapag military, 0.75. Sa kapag civilian, 0.57.
satisfaction military 0.71 sa civilian 0.72. Yung ito pong table na to, nagpapakita lang po na ano po? Ano pong ipinapakita nito? Yung itong pag-aaral po na to ng civilian versus military versus civilian, yung outcome po nila. Ano pong pinapakita nito? Bakit po mas mataas? Mas mataas po ano po? Mas mataas po yung Mataas yung military dahil sa kanilang disiplina. Opo. Tapos sa intellectual stimulation din, sa individualized consideration, sa transactional contingent reward. Ano sila kasi, disiplina nga, di ba? Obey first before you complain. Di ba? Saka continuous study po. Kaya ganun. Opo, continuous study din sila. Yung mga civilian, na ang gusto nilang sundin, yung sarili nila, ano po? Sarili nila. Then, sa ano naman po, sa management by exception naman, tingnan ninyo, kapag active, 0.26, negative 0.27, kapag sa differences not significant sa perceived effectiveness and satisfaction in military, differences not significant. Bakit po kaya yung management by exception, ganyan na po ang lumabas? Masyado nang mababa. Yung previous na pag-aaral natin, ano po ba yung management by exception? Sino pong nakakaalala? Mayroon na siyang pondo sa midterm na 10 points. Sige, ire-record ko po. Plus 10 na siya sa midterm kaagad. Ma'am, ako din po. Naka-uniform ako. Nakita niyo ba ako? Hindi po. Okay lang po yung naka-uniform. Send nyo na lang po sa natin. Ang tanong ko po, bakit yung management by exception ay nagiging bumaba na po yung performance pagdating sa management by exception? Sa transformational ang taas-taas. Sino po yung nakakaalala ng management by exception? 10 points sa midterm. Buklat na kayo, bilis. Management by exception po. Ano yata yan? First topic? Second topic. Bakit yung active at passive? Tingnan naman differences na significant. Sino po yung nakakaalala? Di sila nakuha. Wala po si Ma'am Yunica, no? Wala po si Ma'am Yunica. Andun siguro sa retreat. Bakit po? Management by exception. Ma'am, try ma'am. Sige po. Ang sabi kasi rito, management by exemption is an employee empowerment and management style, policy or philosophy wherein managers only intervene when their employees fail to meet their performance standards or when things go wrong. So, naturally, medyo menos talaga ito kasi mas maganda yung transformational leadership kasi yung manager or yung head ang nag-set talaga ng standards. Whereas in management by exemption, doon lang papasok ang management kung medyo hindi performer ang mga employees. Yun lang po, ma'am. Yes, kasi idiniin ko po yan nung dinidiscuss ko yan. Yung management by exception po, the leader directs attention towards failure to meet the standard kapag active. Kapag passive naman, the leader takes no action until complaints are received. So sa tingin nyo po ba, may contingencies pa siya
hinihintay na lang niya, di ba? Hinihintay na lang. So walang growth, walang makikitang growth. Oo. Ano lang siya, medyo may ginagawa lang siya kumpara dun sa laissez-faire. Ano po? Kaya talagang mas mababa siya compare sa transformational leadership. Sino po yung sumagot? Mr. Faustino po. Ito po ba yung kilala niyong principal? Kaya naman pala, principal naman kasi nagpo-practice po siya kasi ng transformational leadership. Pero talaga, ang sarap sigurong magturo doon sa school niyo kasi at least Adventist yung principal. Yes, ma'am. Thank you. Kaysa naman sa hindi Adventist, pipilitin ka pang pumasok pag Sabado. Types of organizational members. Sabi po si Wofford ng kanyang mga kasamahan found that followers who have greater need for autonomy and followers who were high on growth need strength were more positively influenced and more satisfied with transformational leaders than were followers who lacked motivational characteristics. Kaya nga po sa 4I transformational leadership, kailangan po ang yung sabi ko na nga, kailangan po ay idealized influence ka. Kasi kailangan may positive influence ka para masatisfy iyong mga follower. So sabi ko, iikot lang po tayo sa 4 I's of transformational leadership. Ano na nga po yung 4 I's of transformational leadership? Sige. 10 points ulit sa sa midterm. Yung makakapag kasi natutulog na po kayo alam ko namang holy hour ngayon. Kapag yung mag-raise lang po kayo. Ma'am, ako lang, ma'am. Sige po. Sino po sila? Alberto Del Pinado, ma'am. Ano po? Alberto Del Pinado, ma'am. Alberto Del Pinado. Yes, ma'am. Opo. Transformational, ang number 1, ma'am, inspirational. Inspirational. Kulang po. Inspirational. Intellectual, ma'am. Intellectual. Mayroon pa pong mayroon pa pong karugtong yung intellectual. Yung inspirational meron pa rin po. O sige, taas lang po. Ma'am, intellectual stimulation. Ma'am, pwede. Idealized influence. Sino po yung nagsasalita? Ako, ma'am, Grace De Leon. Sige po. Grace De Leon. Sige po. The 4 I's of leadership, ang unang-una po is idealized influence. Inspirational motivation, number 2. Number 3 is intellectual stimulation. And the last one is individual consideration. Thank you po. Tama. Kaya nga po, sabi ko kanina, yung another study found that followers with a high, ito naman po, sa organizational members, another study that followers with a high need for leadership were more positively affected by leaders' charismatic transformational qualities than were employees with a low need for leadership. Saan po yung papasok? Saan po papasok yun? Sa 4 I's of transformational leadership. Another study found that followers with a high need for leadership were more positively affected by leaders' charismatic transformational qualities than were employees with a low need for leadership. Parang maingay na po tayo. Idealize?
Opo, idealized influence or kasi lagi kong sinasabi na ang bawat individual ay ano po siya? Unique. May kanya-kanya po siya. May kanya-kanyang qualities, may kanya-kanyang characteristic, may kanya-kanyang approach, may kanya-kanyang pangangailangan. Idealized influence. So, eto. Task characteristics of the situation. Kapag magko-contingency tayo, work versus study groups. Alam na alam yan ni Sir Principal. Research versus development. Assignment na lang po yan. Task characteristics of the situation para mag-research po. Ito nga po talaga. Ito na po yung assignment. Task characteristics of situation. Kaya siya nilagyan ng explanation. Work versus study group. Research versus development. Ang ano po natin dyan, kung alin ang mas effective toward the situation. Kapag work versus study groups, research versus development. Leader-follower relations. Both positions are equally important, require responsibility, and interact with each other. The leader must help his followers grow, whether the followers must contribute to the success of their leader. Sa church po ba natin, tayo po mga member as follower, maganda po ba yung leader-follower relationship natin sa ating mga pastor? O tayo po yung mga yung mga ano ba yun? Sabi nung pastor namin dito nung bago pa lang, kung ayaw ninyo sa akin, sabihin nyo lang. Pwede ninyo akong ipetisyon. Meron bang ganun talaga? Nangyayari po. Meron po. Yan nangyayari. Kasi nung bago siya talaga, sinabi niya yun. Kinabukasan, aalis na ako. Sabi niya ganun. Basta kung ayaw ninyo sa akin, pwede ninyo akong ipetisyon. Sabi ko, nangyayari kaya yun? Siyempre, hindi naman talaga ako aware na nangyayari yun. So sabi dito, both positions are equally important, require responsibility, and interact with each other. Ano na naman ba yun? Ito naman. Wala na, ang daming pumapasok. Hindi na ako gagamit ulit nito. O, di ba? Pero totoo po ba talagang nangyayari yon? The leader must help his follower grow. Oh. Kaya naman kasi, sabi ni Doc Raja, kapag daw ang ano natin, ano na ngayon, yung mga elder natin hindi nanganganak, ay ano na nga po yung sabi? Baog. So, kapag tayo po ay transformation leader, kung leader po tayo sa church, kung music ministry leader po tayo, dapat yung inyo pong mga kasamahan, i-encourage nyo pong mag-enroll ng, ano na nga, Brother Kid, ano na nga yung Sir Kid, ano na nga yung in-enrollan natin ngayon? Logos College Music Ministry. Hindi po yung music ministry natin kay Sir Dante. Yung music ministry ng ng CLC. Music ministry. Abinar? Hindi porke ikaw yung music ministry leader, gusto mo ikaw na lang yung laging song leader doon. Kailangan kung hindi mo kayang magturo, ito na nga yung pinakamaganda. I-join ninyo dun sa music leader ni Sir Dante. Bahala na silang matuto. Kasi kung ang gagawin lang natin po ganito kasi may kilala ako ang gantong ginagawa. Sinasarili niya.
siya yung uma-attend. Tapos yung mga recorded, ibabato niya sa GC. Do you think yung mga nasa GC, di ba papahapyawan lang yun? Hindi nga yun babasahin ng iba. Yung iba nag-heart pero actually hindi naman talaga nila binasa eh. O di ba? Samantalang Parang kung ako yan. i-encourage natin sila na mag-join at sama-sama tayong matuto. Minsan yun lang, wag kasi tayong dapat yung para lang sila yung pagpasensyahan nyo yung term. Minsan madamot sila kasi gusto nila sila lang. Crab mentality. Anuhan mo pa. Kasi parang ayaw na nilang mawala doon sa posisyon na yun. Tayong mga andito sa school ng LCMBSI, kailangan natin nanganganak. Kailangan hindi tayo baog. Kailangan may na-mentor tayo. Ako, hindi ako inclined sa music talaga. Nagta-trying hard ako pero yung mga natututunan ko, kung ayaw nilang mag-Zoom, minsan nga nagbabayad pa ako ng Kasi si Sir Dante, nung una yan, meron kaming may 100 pesos per month kami. Babayad ako para sa kanila. Ang kaso lang, tamad din silang mag-attend. Kasalanan na nila yun. Ang mahalaga, nag-share ako. Pero yung sasabihin mo, ako lang yung mag-attend at ibigay ko na lang sa inyo. Iba po talaga yung uma-attend kasi sabi nga may interaction. Saka makikita mo yung commitment nila doon. Sana hindi conflict sa atin. Sir Kid, dapat hindi conflict sa schedule natin yung Zoom kay Sir Dante sa music. Tapos may online choir pa kami. Hindi lang ako nagpapakilala doon pero naka-experience na ako ng online choir niya. Di ba nakadalawang YouTube kami? Carmen, gusto ko na yan ganyan. Sabado ng gabi din. Ang kanilang schedule kagabi nag-start. Opo, Sabado kasi. Pero po kasi yon. Ako, may gagawin akong paraan para lang makapasok yung pangalan ko. At least meron namang recorded. Gagawin ko, pa-attendin ko yung asawa ko, tapos ako nandun sa o kaya yung anak ko, pero yung pangalan ko ang nakalagay. Kasi naka-member na tayo dun sa yung mga materials. Ipapasa naman yun dun So, maano pa din, magagawan pa rin ng paraan. Pero sinabi ko na yan na na problema ko. Kaya nga 'di ba, may pinili ako doon na na schedule kaso hindi yun yung nanalo. Andun na naman pumapasok na naman doon yung collective kasi yun yung gusto ng mas nakakarami. Pero gagawan ko talaga yun ng paraan. Yung Sabado ang ginagawa ko doon, ma'am, ang ginagawa ko, din-download ko yung nasa Google na pinasa nila. Opo, dinownload ko na rin yun para lang Kaya nga lang talaga mahirap sa dami ng schedule natin hanggang gabi, parang mahirap pagsabayin. Kaya parang ang after ko na lang talaga doon yung online choir kasi ibibigay na lang kasi yung pyesa, bahala kang aralin. Aralin ko habang nag-o-office ako, ilalagay ko lang sa tenga ko. O, di ba? May votation doon, ma'am. Monday ang nilagay ko. Walang bumoto sa Monday. Parehas po tayo Monday, pero may klase rin kasi ng Monday. Hectic po talaga tayo. In conclusion, whether transformational or transactional leadership emerges and is successful and effective depends to some extent on the environment, the organization, the tasks and goals involved, and the distribution of power between the leaders and the followers. Thus, for instance, we find some differences in the military and civilian situation and in different cultures. Although the concepts and general propositions about transformational and transactional leadership proffered in the next and subsequent topics remain relevant and applicable. They need to be suitably adjusted to take account of specific circumstances. So, in conclusion, ang situation na ang contingencies
sabi nga it depends upon the situation. It depends upon yung member ng organization, kung anong klase sila, yung culture, lahat po yun ay kailangang i-consider. To sum up, yung pong, kasi kaya tayo nagko-contingencies dahil sa nagkakaroon talaga ng turbulence, ng crisis sa ating organization. Ito lang po ang take away ko. Wag na po kung hindi po tayo magiging solusyon sa crisis sa organization, sana wag na lang din po tayong dumagdag sa problema ng organization. Piliin po natin na tayo ay solusyon, wag po tayo yung problema. Kaya nga po tayo ay nandito po sa LCM BSI. Amen. May spiritual application po dito. Many are the plans in the mind of man, but in the purpose of the Lord that will stand. Matatagpuan po sa Proverbs 15 verse 21. Any karagdagan na take away? At tapos na po ang ating oras. Marami pong salamat. Amen. Amen. Thank you po. Yung pong Yun pong naka-uniform, yung pong mga may plus sa midterm, sinulat ko pero baka makalimutan ko po. Send na lang po sa i-remind niyo po ako dun sa messenger ko para maging friend din po tayo sa messenger at nagkaka-chat po tayo. Carmen Ramak, yun po ang profile ko po ngayon yung aking award. Ma'am, akin po ay 20 points yun. Sige po, nyo po ako sa messenger, although nagsulat po ako. Ma'am, may tatanong lang po. Go ahead po. Yung assignment po namin, yung work versus study groups at saka research versus development, saan po ito sasubmit? Doon na po sa messenger. Okay po. Sige po. Thank you po. I-PM po pala namin sa inyo. Opo, ma'am. Para ma-check po. Carmen, ano nga po? Carmen Ramak po. Okay. Salamat po. Thank you po. Sige po. Doc, tapos na po ako para masagot ko na rin po. Pwede rin po bang mahingi yung inyong slides? Ay, pagpayag po sila. Sige lang po. Pero isend ko po sa GC ng chaplaincy bukas kasi mahina po ang internet ko. Hindi kaya ng cellphone. Salamat po. Nyo na lang po kaagad. Download Payag nyo ka na lang naman kaagad. para makasama ako. Opo, download nyo na lang po kaagad kasi di ba nag-expire po yun kaagad. Kapag sinubukan po opo, download nyo na lang po. Sa chaplaincy po, doon ko po isi-send. Hindi po ako kasali doon, ma'am, sa Meron po ba ibang group? Dalawa lang po yung group na sinalihan ko. Ay, ganun po ba? Yun po kasi ang ginagamit kong GC kasi wala pong particular na GC ito. Paano po kaya, ma'am? Paano po kami maisama doon? Sige po, message nyo po ako para friend tayo. Ano nga pong pangalan dito, ma'am, sa Carmen Ramak po. Ramak. Sige po. Thank you po. I-back ko na po sa atin pong facilitator ngayon. Marami pong salamat. Ay, mag-pray po pala muna tayo. Sino pong mag-pray? Si Miss Universe po. Miss Universe pa to? Minso Nieves. Closing prayer po tayo. Tayo po'y manalangin. Mapagmahal po naming Diyos, salamat po sa kabutihan na pinagkaloob sa bawat isa at maraming salamat po sapagkat binigyan kami ng pagkakataon upang patuloy na makapag-aral at salamat sa paggamit sa amin pong mabuting guro. Ang aming dalangin, Panginoon, inyo pong pagpalain ng bawat isa at matuto at magamit na patuloy na mabisa sa inyong gawain ang aming mga natutunan. Salamat po sa pangako ng pagpapatawad sa marami naming pagkukulang.
Ito pong aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Pastor Minso, may bagong pangalan ka. Dalawa po kasi kami, Mrs. na nakalagay. Kaya sinign in ko na pareho yung pangalan namin. Kaya kilala na kita, si Miss Universe. At least po, may bago po ako ngayon. Salamat po. Kilala na kita. Hindi ka na Kuya Minso. Miss Universe ka na. Kuya Minso ba yan? Kuya Minso, iba na pala name mo ngayon? Opo, Miss pasensya na po. Lumabas na. Opo, bago na po ako ngayon. Hindi na po ako Mr. Universe. Miss Universe na po ako. Miss Universe na. Di ba? Sumaya kayo? Sumaya kayo, ha? Iniisip ko yun, ma'am. Sabi ko may magre-react kaya sa sinabi ko. Ibig sabihin, nakikinig kayo. Kasi kapag hindi kayo nakikinig. Ma'am, may plus points ako. Good student po sila kasi nakikinig po sila, ma'am. Alam niyo po ba, pwede po ba magdagdag? May karanasan po ako nung turnover. Turnover po ito, ha? Turnover ng magpapalit po yung mayor namin nung nakaraang July. Pero ngayong July, di ba last year nag-election, nagpalit. Tapos magte-turnover po kasi ako ng yung mga lahat ng ari-arian ng Dinapigi, kamahalaang bayan ng Dinapigi. So nagkamali po pala ako. Ewan ko kasi kasi ako dual citizenship kasi. Pag weekend nasa Inasag ako, pag weekdays nasa Isabela ako, Dinapigi. Ang naisabi ko raw talaga doon Dilasag National High School. Hindi lang umiimik si Mayor. Tapos nung pero hindi ko yun talaga napansin na mali ko. Kung napansin ko yun, malamang nag-rattle ako. Kaya siguro hindi ko napansin. Siyempre, ang dami-daming tao. Tapos nung tapos na, kainan na sa kanila sinabi, alam mo bang nagkamali ka? Di tinawanan ko, alam mo, tuwang-tuwa ako kasi pinapakinggan nyo pala ako. Yung ibang nagsasalita, hindi nila pinapakinggan. Pinake ko yun na positive. Kasi lahat ng sinasabi ko, pinapakinggan nila. Samantalang, di ba, usually sa mga ganong pagtitipon, wala lang, kahit mayor pa yung nagsasalita, hindi nila yun pinapansin. Ibig sabihin, ako pinansin, tuwang-tuwa ako, pero hindi nila pinahalata na nagkamali ako. Sabi lang daw ni Mayor, ano ba naman to si Carmen? Sabi niya ganon. Pati ba naman ari-arian ng Dilasag sa akin pa i-turn over? Sabi daw ng ganon. Pero ma'am, may plus points ako kasi nakuha ko na talaga. Ang dami-dami nyo ng points. Baka lumampas pa kayo sa AI. Sino po yung susunod na professor? Ay, naka. Pastor Minso. Kanina pa yan nung nagpa-pop up yung pangalan ni Pastor, nung umaga pa lang. Ano to? Miss Universe? Sabi kong ganun. Kaya Minso, may panibago ka na. Miss Universe. Hindi na Kuya Minso. At least kanya po ang universe. Hindi lang Earth. Talaga naman. Pero thank you very much, Ma'am Carmen. Ma'am, tuwang-tuwa ako sa inyo, ma'am. Hindi kayo natutulog i-Holy Hour. May pampasaya kasi, ma'am eh. Yan ang sinasabi, ma'am. We need to enjoy life. Ma'am Sha. Yes. Punta ba ulit tayo sa... Saan?
Attend tayo uli. Yes, taga-attend na lang ba tayo? Kaya nga, ma'am eh. Taga-attend na lang ba tayo? Sandali nga si Doc. Si Doc Ray at si Doc Arnel. Taga-attend na lang ba tayo? Oo, kaya tayo na dito, ma'am siya. Hindi ko marinig. Joke. Hindi naman natin iwan ang LUMS eh. Mananatili tayo. Pwede